Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines duda sa audio recording ng China sa umano'y deal sa West Philippine Sea. Department of Foreign Affairs nagbabala naman laban sa mga taktika na wala umanong katibayan. US authorities posibleng maunahan pa ang Philippine National Police sa pag-aresto sa puganteng si Apollo Kibuloy ayon kay Senator Risa Ontiveros. Pag-aangkat ng asukal, inirekomenda ng isang pribadong sektor kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa Today in Metro, delivery van driver nakakaloan lang umano ng pera, ninakawan ng higit 20 mil. Sa MBC TV correspondents, 35 anyos na OFW patay matapos magbigti sa Malasique, Pangasinan. Sa MBC TV Sports, UST at NU parehong maghaharap sa finals ng UAAP Season 86 Volleyball Tournament. At sa Showbiz Spotted, Aura Briguela naglabas ng open letter halos isang taon matapos ang kinasangkutang gulo sa isang bar. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. May agam-agam ang Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines sa audio recording ng Chinese Embassy sa umano'y model sa West Philippine Sea. Giit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro, kung mapatunayan namang totoo ito ay pwede silang maharap sa kasong anti-wiretapping law at dapat umano nga patalsikin sa bansa. Ang mga detalye alamin sa report ni Edniel Parosa. Kinwestiyon ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang posibleng paglabag sa batas ng Chinese Embassy sa Maynila. Ito'y kung totoo umano ang pinamamalita ng embahada na may hawak itong audio recording ng pakikipag-usap sa Western Command Chief para pagkasunduan ang new model sa Ayungin Shoal. Sa isang ambush interview sa Maritime Security Symposium sa Quezon City, sinabi ni Teodoro na labag sa batas ng Republika ang posibleng wiretapping ng Chinese Embassy na dapat umanong masilip ng Department of Foreign Affairs. Bagamat duda, inilutang ng kalihim na dapat mapatalsik sa Pilipinas ang matutukoy na responsable sakali mang mayroon ngang audio recording. Ginawa ni Teodoro ang pahayag kasabay ng pag-iip na tanging presidente lamang ang maaaring gumawa ng kasunduan gaya ng Gentleman's Agreement sa West Philippine Sea na makailang ulit ng pinabulaanan ng mga opisyal ng pamahalaan. At kung ito talaga ay nangyari dahil ito ay gawain di umano ng Chinese Embassy mismo na paglalabag sa batas ng Republika ng Pilipinas, dapat alamin kung sino ang responsable dito at alisin sa Republika ng Pilipinas. Sa bahagi naman ni AFP, Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr., inilutang niyang baka deepfake o gawa ng artificial intelligence ang audio, lalo't kilala ang China sa pagpapakalap ng mga maling impormasyon. Kinumpirma ng AFP na nag-personal leave si AFP Westcom Chief Vice Admiral Alberto Carlos pero wala umano itong kinalaman sa iniuugnay sa kanyang new model sa Ayungin Shoal. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay na balita, paglabag sa international treaty ang umano'y pakikipag-usap ng Chinese diplomat sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Paliwanag ng isang analyst, malinaw na ipinagbabawal sa mga diplomat ang manghimasok sa mga isyong labas sa trabaho nito. Magbabalita si Nicole Lopez. Paglabag sa protocol at international treaty ang umano'y pakikipag-usap ng isang Chinese diplomat sa AFP Western Command. Ito'y ukol pa rin sa iniulat ng China na new model na napagkasunduan umano nila at ng AFP Westcom kung paano imamanage ang Ayungin Shoal.
Ayon sa De La Salle University professor na si Renato De Castro, ito'y paglabag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Tumutukoy anya ito sa diplomat-to-diplomat talks lamang, kung saan hindi pwedeng dumirekta ang isang diplomat sa kahit kanino, kahit pa ang presidente ng isang bansa. Paliwanag ni De Castro, dapat sa Department of Foreign Affairs lang nakikipag-usap ang Chinese Embassy at hindi sa ibang tao maging sa militar. The diplomats could only deal with their fellow diplomats. So the Chinese Embassy should deal with the Department of Foreign Affairs. Okay. The Chinese ambassador could only deal, supposedly, under normal diplomatic protocol, dun sa Assistant Secretary ng Asia Pacific ng Department of Foreign Affairs. In fact, according to protocol law, diplomatic protocol, the embassy, the Chinese ambassador could not go directly to the president, nor even directly to the Secretary of Foreign Affairs, kasi ang equivalent lang ho ng Chinese ambassador is the Assistant Secretary for the Asia-Pacific Affairs. Ginawa ni De Castro ang pahayag matapos ding mapaulat na inirelease umano sa media ang sinasabing recording ng usapan ng China at ni Vice Admiral Alberto Carlos, pinuno ng AFP Westcom. Para sa MBC TV Network News, ito si Nicole Lopez. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa kaugnay pa ring balita, nagbabala ang Department of Foreign Affairs o DFA sa mga umano'y mapanlinlang na pahayag ng China na naglalayong lituhin ang mga Pilipino at i-justify ang marahas nitong kilos sa West Philippine Sea. Sa statement na inilabas kaninang umaga, mariing pinabulaanan ng ahensya ang umano'y audio recording ng hawak ng Chinese Embassy. Pakinggan natin ang report na ito. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs o DFA na huwag maniwala sa mga tinatawag nilang false narratives ng China kung saan gumagamit ito ng taktika sa pamamagitan ng paglabas ng mga kahina-hinala at unverifiable recordings. Itong naging reaksyon ng DFA sa mga ulat na naglabas ng mga hinihinalang transcripts o audio recordings ng pag-uusap di umano ng Armed Forces of the Philippines Western Command o AFP Westcom at isang hindi pinangalanang Chinese diplomat kaugnay ng issue na New Model Arrangement sa pag-manage sa issue sa Ayungin Shoal. Ayon sa DFA, layunin lamang ng mga ganitong taktika ay pag-awayin at guluhin ang iba't ibang mga ahensya ng gobyerno at lituhin ang publiko. Pinaalalahanan rin ng DFA ang mga diplomats na dapat silang striktong tumalima sa 1961 Convention on Diplomatic Relations o VCDR, partikular na ang Article 41 kung saan nakasaad dito na tungkulin ng isang diplomat ang irespeto ang batas at regulasyon ng receiving state. Tungkulin rin ng mga diplomat na huwag mangialam sa internal affairs ng isang bansa kung saan siya naka-assign. Ito rin ang binanggit ng isang international affairs analyst at professor ng De La Salle University na si Dr. Renato De Castro sa panayam natin sa kanya sa programang DZRH Balansyado. Ayon kay Professor De Castro, kung mapatunayan ang mga aligasyon, paglabag uman ito sa Vienna Convention at dapat ideklara na persona non grata ang madadawit na Chinese diplomat. Nang tanungin kung maaari bang makasuhan ang naturang diplomat sa paglabag naman sa anti-wiretapping law ng bansa, sinabi ni De Castro na protektado ang mga diplomats o meron silang diplomatic immunity. Kaya ang maaaring gawin ng pamahalaan ay ideklara itong persona non grata. Para sa MBC TV Network News, ako si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ibang balita, nakababahala umano na posibleng maunahan ng Amerika ang kapulisan sa pag-aresto sa puganteng si Apollo Kibuloy. Ito ang pangamba ni Senator Risa Ontiveros sa tila mabagal na pagtunton ng pulisya sa religious leader sa kabila ng pagiging bahagi ng most wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Dadpaas. Binalaan ni Senador Risa Hontiveros ang pamunuan ng Philippine National Police na kung hindi nila seryosoin ang paghanap at pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ, ay baka maunahan sila ng mga US authorities. Muling nanawagan si Hontiveros kay PNP Chief General Romel Marbil na pakilusin ang kanyang mga tawan upang tuntunin si Kibuloy. Paliwanag ng Senador, hindi may pagkakaila sa lahat na nasa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation si Kibuloy. Binuksan na rin ang kanyang warrant of arrest sa California Court kasunod ng pag-freeze sa kanyang mga ari-arian sa Amerika.
Si Kibuloy ay wanted sa Amerika sa mga kasong sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, conspiracy at bulk cash smuggling. Kaya't maaring mag-request ng extradition ng Amerika upang huliin at dalhin doon si Kibuloy upang harapin ang kanyang mga kaso. Wag naman sana na mahuli yung ating Philippine National Police kung at kailan mag-extradition request ang Estados Unidos dahil doon humaharap si Kibuloy sa 6 na mabibigat din na mga kaso na nabuksan na yung warrant doon sa California court. Matagal nang nasa most wanted list siya ng FBI. Matagal nang finreeze ng US government ang kanyang mga assets. Kinwestiyon ni Hontiveros ang double standard ng PNP kay Pastor Kibuloy dahil matapos kansilay ng kanyang lisensya ng mga baril at permit to carry firearms outside residence o PTC-4 ay binigyan pa ito ng 6 na buwan para isuko ang mga baril, samantalang kung ordinaryong mamamayan ay agaran. Good news umano ang report ni Secretary Benhar Abalos ng BILG na nagsuko ng 5 baril ang kampo ni Kibuloy, ngunit ito ay maliit na bahagi lamang ng 19 na baril na nakapangalan kay Kibuloy. Hiwalay pa ang baril na gamit ng kanyang private army na ipinakikita sa social media ng kanyang mga supporters. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz. Sama-sama tayo, Pilipino. Samantala, pinayuhan naman ng pribadong sektor si Pangulong Bongbong Marcos na mag-angkat ng asukal sa gitna ng mahinang ani ng tubo. At bagamat may sapat pang supply ng asukal, iminungkahi ng Private Sector Advisory Council na pag-aralan ang pag-aangkat ng asukal para buhayin ang US exports. Ang mga detalye alamin sa balita ni Ms. Let Narciso. Iniulat ng pribadong sektor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nananatiling mababa ang produksyon ng asukal sa Pilipinas. Sa meeting ng mga opisyal ng Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector Group kay Pangulong Marcos sa Malacanang, sinabing mahina ang aning tubo. Para ngayong taon, mayroon pa naman anilang sapat na supply ng asukal dahil sa importasyon noong 2022 at 2023. Pero inirekomenda ng grupo ang pag-aangkat ng 185,000 metric tons ng refined sugar o 200,000 metric tons ng raw sugar. Ito'y para mapanatili ang supply at magkaroon ng buffer stock lalo na sa panahon ng off-harvest at post-milling seasons. Iminungkahi rin ng pribadong sektor na pag-aralan ng import plan para sa raw sugar para buhayin ang United States exports. Gayon din ang pag-review sa Sugarcane Industry Development Act para mapalakas ang produksyon ng asukal. Una rito, sinabi ng Sugar Regulatory Administration na nakaapekto ang tagtuyot na dulot ng El Nino phenomenon sa mga taniman ng tubo, partikular sa Negros Occidental na nangungunang sugar producer sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa kote naman ang nasa higit 30 sasakyan, kabilang na ang isang pulis, isang militar at 2 marino sa iligal na pagdaan sa EDSA busway. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid sa atin ni Val Gonzales. Isang miyembro ng Philippine National Police, isang militar at 2 miyembro ng Philippine Marines ang kabilang sa 32 mga hinuli dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Alas 6 pa lang ng umaga kanina nang umpisahan ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang operasyon sa Ortigas at Santolan sa EDSA Quezon City. Kabilang din sa nahuli ang isang ambulansya na galing ng Bacoor, Cavite na wala namang sakay na pasyente at wala ring maipakitang dispatch order. Ayon sa SAIC, karamihan sa mga nahuli ay mga motorsiklo at kasama rito ang 2 rider ng angkas. Pawang inisyuhan ng violation ticket ang mga nahuli at 2 rito ay irerekomenda ng SAIC at MMDA sa Land Transportation Office o LTO na ma-isyuhan ng show cause order. Para sa MBC TV Network News, ako naman Val Gonzales, sama-sama tayo Pilipino. Sa
mundo ng volleyball, tapat ang UST at EDU ang ating matutunghayan sa finals ng parehong UAAP Season 86 Men's at Women's Volleyball Tournament. Ito ay resulta ng naging mainit na laban kagabi kung saan nalaglag ang FEU at LaSalle. Ang mga naging kaganapan tutukan sa report na ito. Kumpleto na ang mga kupunang maghaharap sa finals ng parehong UAAP Season 86 Men's and Women's Volleyball Tournament. Sa naging laro kagabi, nakuha ng NU Lady Bulldogs ang ikatlo nitong sunod na finals appearance sa liga matapos ang isang sweeping victory kontra FEU. Huge gap 25-13 ang naitala ng kupunan sa first set, habang close 27-25 naman sa second at tinapos na nito ang laban with another huge gap 25-15. Pinangunahan ni Bella Belen ng NU with 21 points, 14 digs and 5 receptions. Happy kami na nakabawi kami sa FEU and yun nga sa finals na kami. Pero hindi kami titigil porket pasok na kami sa finals. Kasi hindi pa naman tapos yung goal namin and hindi pa namin siya nakukuha. Samantala, balik UAAP Men's Volleyball Finals naman ng UST Golden Spikers. Matapos din itong dominahin ng Murrieta Bay squad, FEU in 4 sets. Top scorer ng kupunan si Josh Ibanez, dropping 19 points, 13 receptions and 6 digs. Masaya ako ngayon kasi nga po nanalo kami, nag-advance kami sa finals. And ayun po, siguro yung pinangugutan namin is kung ano yung mga nangyari before. We fell short last season, pero siguro ngayon din na kami papayag. Dahil dito, isang championship rematch ang matutunghayan sa Espanya-based Hitters at NU Bulldogs na natalo naman ng LaSalle sa hiwalay na laban. Nakuha ng NU ang ikasyam nitong sunod na finals appearance matapos dominahin ang 4-set match na pinangunahan ni Micaelo Budin with 23 points. Sa Sabado, May 11, magpapatuloy ang aksyon sa UAAP Season 86 Volleyball para sa Game 1 ng Best of 3 Final Series. Sa aking pagbabalik, pagsisimula ng training ng Gilas Pilipinas para sa Olympic qualifiers. Inanunsyo na. Tutok lang sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Armed Forces of the Philippines ibinida ang pinalakas na firepower sa Balikatan 2024. Ekonomiya ng Pilipinas lumago sa 5.7% sa unang quarter ng 2024. Sa MBC TV Sports, training ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Olympic qualifiers magsisimula sa June 22. At sa Showbiz Spotted, Aura Briguela naglabas ng open letter halos isang taon matapos ang kinasangkutan nitong gulo sa isang bar. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Lumago sa 5.7% ang Gross Domestic Product o GDP o ekonomiya ng bansa sa unang quarter ng 2024. Ayon kay Philippine Statistics Authority Undersecretary at National Statistician Dennis Mapa, mas mataas ito sa 5.6% na naitala sa huling quarter ng 2023. Pero mas babagal naman kumpara sa 6.4% sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Anya, matatag ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa kabila ng hamon ng El Nino at iba pang global shocks. Samantala, ibinida ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na nananatili ang posisyon ng Pilipinas bilang isa sa emerging economies sa buong Asya at sa katunayan, nalagpasan pa ang GDP ng malalaking ekonomiya gaya ng China at Indonesia. Sa iba pang balita, ibinida ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pinalakas na firepower sa Balikatan 2024 exercises. Kabilang sa upgraded artillery ng Philippine Navy ay ang Israel-made non-line-of-sight missiles at surface-to-surface anti-ship missile na gawa naman sa South Korea. Nagbabalik si Edniel Parosa. Dalawang makabagong kagamitan ng hukbong dagat ng Pilipinas ang ipinakita nito sa mundo nang palubugin sa Balikatan exercise ang BRP Lake Caliraya na gawang China. Ayon kay Navy spokesperson Commander John Percy Alcos, pinagtulungan ng Fast Attack Interdiction Craft at Sea Star missile ng flagship vessel na BRP Jose Rizal ang decommissioned tanker sa Lawag, Ilocos Norte.
Unang tumira sa Lake Caliraya ang non-line of sight missiles ng fast attack ng Navy, sinundan ng surface-to-surface anti-ship missile ng BRP Jose Rizal. Ito ang unang beses na gumamit ng Sea Star missile ang Philippine Navy na galing sa South Korea Agency for Defense Development, habang galing namang Israel ang Spike non-line of sight missile na ginamit ng fast attack. Ikinukonsiderang main event ng balikatan ngayong taon ang maritime strike sa BRP Lake Caliraya na napalubog matapos ang 2 oras na halinhinang artillery ng Philippines sa United States Task Forces. Pero iginiit ng AFP na wala itong simbolismo o hindi patama sa China na siyang pinanggalingan ng tanker na na-decommission noong 2020. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Sama-sama tayo, Pilipino. Kasado na ang mga preparasyon na para sa Kamara para sa pag-usisa sa panukalang national budget para sa susunod na taon. Paliwanag ng isang kongresista, kailangan na nilang malaman ang estado ng pondo sa bawat ahensya ng gobyerno para agarang maiparating ang anumang kakulangan sa Department of Budget and Management. Narito ang report ni Milky Rigunan. Naghahanda na ang Kamara para sa budget season o paglalatag at paghimay sa panukalang pambansang budget para sa 2025. Ayon kay Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, sinimula na nila ang pagpapatawag sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ito ay kahit inaasahang darating pa sa Kamara ang 2025 National Expenditure Program sa araw o bago ang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa buwan ng Hulyo. Paliwanag ni Co, mahalagang nakakausap na nila ang mga ahensya para ma-check ang disbursement rate o kung magkano ba ang nagastos na mula sa inilaang pondo sa mga ahensya ng gobyerno sa ilalim ng 2024 national budget. Sabi ni Co, makabubuting malaman nila kung ano-ano ang kailangan na matanggapan para maisaayos at maiparating sa Department of Budget and Management. Kinumpirma ni Co na isa sa matututukan sa budget season ay ang pagpapalakas sa Armed Forces of the Philippines dahil sa usapin ng West Philippine Sea. Dagdag pa ni Co, mayroon itong pondo sa ilalim ng 2024 national budget pero kulang pa rin kaya kailangan maglagay ng alokasyon dahil marami pa ang mga kailangan. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino. Magandang tanghali, Pilipinas. Para sa ating weather update ngayong Huwebes, May 9, 2024. Batay sa pinakahuling pagtayan ng Pag-asa, may mga kaulapan na namataas sa Northern Luzon. Dulot po yan ng frontal system na resulta ng pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Magbaon po ng payong dahil mataas ang tsansa ng scattered rains at thunderstorms, lalo na sa bahagi ng Batanes at Cagayan. Habang sa nalalabing bahagi naman ng bansa, mainit at maalinsangang panahon pa rin ang aasahan dahil sa umiiral na easterlies. Gayunman, may posibilidad pa rin ng mga pulu-pulong pag-ulan na dulot naman ng localized thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng Pag-asa ang cloud clusters sa southern portion ng ating Philippine Area of Responsibility, lalo't may tsansa ito na maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. Para sa lagay ng temperatura sa mga piling lugar sa ating bansa, bahagyang bumaba ang maximum forecast temperature sa Metro Manila at Tuguegarao na aakyat lamang hanggang sa 34 at 36 degrees Celsius respectively. Sa Metro Cebu, maglalaro ang temperatura mula 27 to 33 degrees Celsius, habang sa Mindanao, ang init ay posible pa rin pumalo sa 35 degrees Celsius. Yan po ay sa kabila ng maulap na himpapawid. Para sa ating heat index warning ngayong Thursday, tinatayang aakyat sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Vira, Catanduanes at Rojas City sa Capiz, habang 44 degrees Celsius naman ang init factor na mararamdaman sa Puerto Princesa at Aburlan sa Palawan. Dito naman sa Pasay area, pasok pa rin sa danger level na 42 degrees Celsius ang inaasahan lalo ngayong tanghali. Kaya naman iba yung pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Magbaon ng payong, uminom ng maraming tubig at magsuot ng manipis at light-colored clothes para mas presko sa pakiramdam. Para sa buong listahan ng heat index forecast at calculations ngayon at sa mga susunod pang mga araw, one click away lamang ang kanilang website na pag-asa.dost.gov.ph. Samantala, para naman sa mga gustong masaksihan ang napakagandang sunset, ang tabayanan lamang ang paglubog ng araw mamayang 6:15 ng gabi. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino.
Isang delivery rider nakaka-loan lang umano ng pera ang ninakawan ng higit sa 20,000 piso. Ang biktima nakampante raw na hindi ilak ang pinto ng kanyang van, lalo't natatanaw naman daw niya ang sasakyan. Tutukan ng balita ni Boy Gonzales. Sa pulsa kuha ng CCTV ang pagnanakaw ng isang kawatan sa bag ng isang delivery van driver na may lamang pera sa Binondo, Maynila. Tinangay na magnanakaw ang bag ng driver sa Yuchenko Street, Binondo. Ayon kay Barangay 289 na Kagawad Nelson T, nangyari ang insidente alas 4 ng hapon. Kwento ng driver na iwan niyang hindi nakalak ang pinto ng delivery van dahil natatanaw naman niya ito pero hindi niya napansin. Ang suspect kaya't natangay ang 23,000 pisong laman ng bag. Sa salaysay ng biktima sa barangay opisyal, nanginayang sa na walang pera dahil kaloloan lang ng kawawang driver, tinangay pa ng kawatan. Paalala ni Kagawad Nelson T sa publiko, maging maingat, huwag kalimutang nakabukas ang pinto ng kanilang sakyan para hindi mabiktima ng masasamang loob. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino. Iniimbestigahan na ng Malabon Police ang magkasunod na insidente ng pamamaril sa lungsod. Ito'y matapos nilang mapansin ang tila pagkakatulad ng modus operandi ng gunman sa dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril. Narito ang ulat ni Edwin Duque. Tinitignan ngayon ng Malabon Police ang estilo ng klase ng pamamaril ng isa hanggang 2 gunman na magkasunod na pamamaril sa Malabon kamakailan at kagabi. Nakarang tumira na naman kagabi ang gunman sa Don Basilio Bautista Boulevard sa barangay Hulong Duhat, Malabon. Isa sa napatay na si Antonio Pulga, tricycle driver, membro ng TUDA at presidente umano ng Panghulo sa Ubando, Bulacan. Ayon kay Police Colonel J.P. Bayan, isang hindi pa kilalang lalaki na sakay ng motorsiklo ang malapitang bumaril sa ulo ng biktima. Kasalukuyang minamaneho umano ng biktima ang kanyang tricycle sa kahabaan ng Don Basilio Bautista Boulevard sa barangay Hulong Duhat na Malabon. Nang paputukan ito, saka mabilis na tumakas patungo naman sa Panghulo, Ubando, Bulacan. Halos ganun din ang estilo ng pamamaril sa isang Leo Nonato Danilo sa Santunan, Malabon kamakailan, na isang direksyon lamang mano ang takbuhan ng gunman matapos ang pamamaril. Patuloy sinasagawang dragnet operation ng Malabon Police, pati na ang pagtuntun sa kuha ng CCTV camera sa maaring dinaanan ng suspect para sa agad itong pagkakaaresto. Para sa MBC TV Network News, ako si Edwin Duque, sama-sama tayo Pilipino. Natuklasan naman ng Eco Waste Coalition ang nasa 20 tindahan na nagtitinda ng mga pampaputing produkto na may mataas na level ng mercury sa lungsod ng Pasay. Ang listahan ng mga ipinagbabawal na produkto, alamin sa report ni Kyle Bulyas. Higit 20 tindahan ang nadiskubring nagbebenta pa rin ng mga produktong pampaputi ng balat na naglalaman ng mercury sa Pasay City. Ayon sa ulat ng Eco Waste Coalition, 8 produkto noong 2010 pa ipinagbabawal na ibenta ng Food and Drug Administration ang patuloy pa rin inilalako sa mga retail store. Kabilang sa mga produktong naglalaman ng mataas na level ng mercury, ang 88 Total White Underarm Cream, Collagen Plus Vitamin E Day and Night Cream, Golden Pearl Beauty Cream, Gory Beauty Cream with Lycopene, Gory Day and Night Beauty Cream, Gory Gold 24K Beauty Cream, Jiaolai Miraculous Cream at Parley Goldie Advanced Beauty Cream. Karamihan sa mga naturang produkto ay gawa sa Pakistan, China, Indonesia at Thailand. Ayon sa World Health Organization, masama sa kalusugan ang paggamit ng mga produktong may halong mataas na level ng mercury. Maaari kasi itong magdulot ng skin rashes, skin discoloration at mycotic skin disorders. Kaugnay nito, nanawagan ng Eco Waste Coalition sa mga otoridad para mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng mga produkto sa bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas. Sama-sama tayo, Pilipino. Isang madamdaming open letter ang laman ng latest Instagram post ni Aura Briguela. Inilabas ito ng komedyante at dating child star halos 1 taon matapos ang kinasangkutang gulo sa Makati na itinuturing daw niya bilang isang big lesson.
Ang laman ng liham ni Aura, tutukan sa Showbiz Report na ito. Halos isang taon matapos ang gulong kinasangkutan ng komedyanteng si Aura Briguela sa isang bar sa poblasyon Makati City, isang open letter ang inilabas ng dating child star sa kanyang social media. Naglalaman ito ng kanyang madamdaming paghingi ng tawad sa mga taong nasangkot sa issue, mga taong kanyang nabigo, nagtiwala, gayon din sa kanyang sarili at lalong-lalo na raw sa kanyang pamilya. Kasabay ng paghingi ng paumanhin ay ang pag-amin na mas pinili raw ni Aura na takbuhan at talikuran ang mga problema. Mensahe pa nito sa kanyang mga magulang, patawa daw kung siya'y nagbago at nag-iba ang kanyang ugali. Aminado rin ito na hindi magiging madali pero gagawin daw ng 20-year-old comedian ang kanyang makakaya para magbago at ayusin ang kanyang mga desisyon sa buhay. Kasunod nito, hindi naman diretsahang binanggit ang insidenteng kinasangkutan ay kapatawaran ang hingi ni Aura mula sa mga taong nasangkot sa issue. Inako rin ito ang mga nagawang kasalanan. Bagamat nagkaayos na raw sila ng mga taong involved, ay humingi pa rin ito ng sorry at lubos na nagpasalamat sa ibinigay sa kanyang pagkakataon na makahingi ng tawad. Sa pagtatapos ng open letter, inilarawan ito bilang isang real nightmare ang nangyari at magsisilbihan niyang lesson ang kinaharap na insidente. Kung matatandaan, Hunyo noong nakaraang taon, sinampahan si Aura ng kasong physical injuries, alarm and scandal, disobedience to person in authority at direct assault. Ngunit nakalaya rin makaraan ng ilang araw matapos makapagpiyansa. At sa aming pagbabalik, may Korean superstar na muling bibisita sa Pilipinas. Manatiling makatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB! Narito pa ang mga balitang dapat yung abangan. DepEd target tapusin ang susunod na school year sa March 31, 2025. School year 2025 to 2026 sisimulan sa Hunyo sa susunod na taon. Sa MBC TV correspondents, 35 anyos na OFW, patay matapos magbigti sa Malasike, Pangasinan. Sa Hoy, bawal yan, parusa sa driver ng kolorum na sasakyan, alamin. Sa MBC TV Sports, training ng Gilas Pilipinas para sa FIBA Olympic Qualifiers magsisimula sa June 22. At sa Showbiz Spotted, Queen of Tears star Kim So-yoon muling magpapakilig ng Pinoy fans sa June para sa kanyang Eyes on You Asia Tour. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Hindi nababahala si Health Secretary Ted Herbosa sa pagbawi ng AstraZeneca ng kanilang COVID-19 vaccine sa buong mundo. Hinihinala ng kalihim na resulta ng mababang demand ang withdrawal ng Vaxzevria vaccines. Ipinauubayan na ng Health Department sa Food and Drug Administration o FDA ang anumang aksyon kaugnay ng nasabing development. Una nang inanunsyo ng Anglo-Swedish drug maker na epektibo ang kanilang withdrawal nitong Mayo 7 dahil sa surplus ng updated vaccines na tumatarget sa mga bagong variant. Batay sa media reports, una nang inamin ng AstraZeneca sa court document sa UK na nagdudulot ng side effects ang kanilang bakuna gaya ng blood clots at mababang blood platelet counts. Plano naman ng Department of Education o DepEd na tapusin ang school year 2024 to 2025 sa March 31 ng susunod na taon. Ito'y upang bigyan daan ang pagsisimula ng lumang school calendar sa academic year 2025 to 2026 sa Hunyo naman ng 2025. Ayon kay Education Assistant Secretary Francis Bringas, magsisimula sa ang school year 2024 to 2025 sa Hulyo 29 at Mayo 2 o may 2 buwan pang bakasyon ang mga estudyante bago ang simula ng sunod na pasukan. Ibig sabihin, sabi ni Bringas, iiklian sa 165 ang school days para sa school year 2024 to 2025 mula sa 180 hanggang 220 araw na iminamandato ng batas.
Pasintabi po sa mga nanananghalian ngayon na patay ang isang 35 anyos na overseas Filipino worker matapos magbigti sa Malasiki sa probinsya ng Pangasinan. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng isang 35 anyos na ginang na kinilalang si Marjorie Ibuan Macaranas, ex-OFW at residente ng poblasyon Malasiki. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Palaylay, nagresponde ang kanyang mga investigador sa reported suicide incident sa Barangay Poblasyon alas 7 kagabi at tali na lamang na ginamit ng biktima ang naabutan sa kanilang bahay dahil naitakbo nito sa ospital na idineklarang dead on arrival ng attending physician. Sa investigasyon, alas 3:30 ng hapon kahapon iniwan ang biktima sa kanilang bahay ng kanyang mister na si Arneldo Macaranas, tricycle driver para mamasada, at dakong alas 6 ng gabi umuwi na ito at laking gulat ng tumambad sa kanya ang nakabiting katawan ng asawa. Nabatid kay Arneldo na umani nakakaranas ng mental illness ang biktima mula nang ito'y umuwi galing sa ibang bansa, kaya may maintenance medicine na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Matay ang isang 20 anyos na binata nang malunod sa dagat ng Barangay Anito sa bayan ng Gamay, Northern Samar. Sa post naman sa Facebook ni Sheren Villasar Pajarola, makikita na sinubukan pang i-revive ang biktima, ngunit wala na itong buhay. Nakilala ito sa kanyang apelyido na si Tiberio. Napag-alaman ang nasabing biktima ay naliligo lamang sa dagat na bigla na lamang daw itong malunod matapos natangayin ng malalaking alon. Tumagal-alaman ng ilang oras bago ito makita. Ayon naman sa ilang mga residente, delikado ang nasabing lugar kung saan malalaki ang mga alon dito. Patuloy naman ang paalala ng PNP ngayong summer dito sa Northern Samar sa lahat ng mga maliligo sa dagat na ugaliing mag-ingat upang maiwasan ang insidente ng pagkalunod. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan. Sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Davao City. Inaresto ang 5 lalaki matapos maaktuhan ng huli ng mga malalaking paniki o malalaking flying foxes pasado alas 8 ng gabi sa Barangay Wines, Baguio District. Personal na pinuntahan ng mga personahe ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, City Environment and Natural Resources Office o CENRO, Baguio Police Station at Maritime Group ang nasabing lugar dahil sa natanggap na reklamo may kinalaman sa illegal na aktibidad. Ang 5 na aresto, nakilalang sila alias King, 40 anyos, alias Ivan, 32 anyos, alias Alejandro, 64 anyos, alias Raymark, 24 anyos, at alias Eric, 46 anyos, na kapwa nakatira sa Sitio Kulong, Barangay Malagos District, Davao City. Sa impormasyon mula sa Baguio Police Station na pinapainan ng mga suspek ng saranggola na may kawit upang mahuli ang malalaking paniki. Illegal ang ginawa ng mga suspek, kaya naharap sila sa kasong paglabag sa Section 27 o Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagbabawal sa panghuhuli at pagmamayari sa wildlife na walang authorization. Gayunpaman, kaagad nakapiyansa ang 5 na aresto. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang pag-ooperate ng mga kolorum na sasakyan ay matinding ipinagbabawal. Kaya naman patuloy na pinaigting ng Land Transportation Office o LTO ang anti-colorum campaign. Ang mga motoristang mahuhuli, bukod sa hindi sumusunod sa mga panuntunan ng LTO, dinadala nito sa alanganin ng kaligtasan ng kanilang mga pasahero. Ano-ano nga ba ang parusa para sa mahuhuling nag-ooperate ng kolorum na sasakyan? Ito, alamin sa report na ito. Ilan lamang ang mga private motor vehicle, tourist transport services at mga UV Express sa mga kolorum na sasakyang madalas nahuhuli ng mga opisyal ng Land Transportation Office. Ang mga ito, isinasakay ang publiko ng walang kaukulang permit at hindi otorisado ng mga ahensyang sakop ito. Paalala ng LTO, ilegal ang operasyong ito. Gayunpaman, marami pa rin ang nag-o-operate at bumabiyahe ng mga kolorum na sasakyan. Kaya naman, nagsanib puwersa ang iba't ibang ahensya kabilang ang Metropolitan Manila Development Authority, Department of Transportation at Department of Interior and Local Government upang mas paigtingin ang operasyon kontra kolorum sa Metro Manila.
Batay sa panuntunan ng LTO, sa first offense ay maaari silang mapatawan ng 6,000 hanggang 1 million pesos, depende sa uri ng sasakyan. 3 buwan ding mai-impound ang sasakyan nito. Mapapasawalang bisa din ang Certificate of Public Convenience at ORCR hindi lang ng sasakyang nahuli, kundi lahat ng sasakyang nakatala sa CPC. Sa second offense, lahat ng CPC ng operator ng mahuhuling sasakyan ay mapapawalang bisa. Hindi na rin pahihintulutan ang operator na magmaneho o mag-operate ng kahit anong pampublikong sasakyan. At para sa mga pribadong sasakyan naman na bumabiyahe bilang PUV na walang permit mula sa LTFRB, hindi na ito papayagang mag-operate ng kahit anong pampublikong sasakyan. Kung mayroon pa kayong nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo ng basketball, balik training ang Gilas Pilipinas sa Hunyo bilang paghanda sa pagsabak sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament. Maliban dito, naka-line up na rin ang schedule ng national team para naman sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ang buong detalye tutukan sa report na ito. Magbabalik training na ang Gilas Pilipinas sa susunod na buwan bilang paghahanda sa 2024 FIBA Olympic Qualifying Tournament na gaganapin sa July. Sa anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas, magsasama-samang muli ang Gilas players sa June 22 para sa kanilang training na gaganapin sa Inspire Sports Academy sa Laguna, bago magtungo sa Turkey at Poland para sa kanilang tune-up games. Pagkatapos nito ay agad sasabak ang national sa Olympic Qualifying Tournament na gaganapin mula July 2 hanggang 7 sa Latvia, kung saan nila makakaharap ang host team at Georgia. At kahit hindi makapasok sa Olympics, magpapatuloy yung aksyon para sa Gilas. Dahil makakatapat naman ng mga ito ang New Zealand sa November 21 at Hong Kong naman sa November 24 para sa Asia Cup qualifiers na gaganapin sa Mall of Asia Arena. Samantala, kumpiyansa naman ng SBP sa sistema ng Gilas head coach na si Tim Cone pagdating sa kaunting oras para sa training ng nationals. Dahil sa maikling oras, mas madali raw umanong makakapag-commit ang mga manlalaro at dahil high-level players na ang mga ito, mas madali silang makaka-pick up. Para sa Olympic Qualifying Tournament, makakalaban ng Gilas ang Latvia sa July 3, na susundan agad kinabukasan ng panibagong laro kontra Georgia. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Queen of Tears fans like me, make some noise! Dadalhin ni Attorney Baek Hyun-woo South Korean actor Kim So-hyun ang kanyang Eyes on You Asia Tour sa Pinas. Kung kailan at saan gaganapin, alamin sa Showbiz Report na ito. Kim So-hyun is coming to Manila. Nakatakdang bumalik sa Pinas next month ang bida sa kinakiligan at iniyakan ng maraming Pinoy K-drama fans sa katatapos lang na seryeng Queen of Tears. Si Attorney Baek Hyun-woo magpapakilig sa June 29 bilang bahagi ng kanyang Eyes on You Asia Tour na gaganapin sa Araneta Coliseum batay sa anunsyo ng Wilbros Live. Kung matatandaan, huling nasa bansa ang 36-year-old award-winning actor noong nakaraang taon. Maliban sa Queen of Tears kung saan nakapareha nito ang Korean actress na si Kim Ji-won na gumanap bilang Hong Hae-in. Bumida rin si So-hyun sa It's Okay to Not Be Okay. 사랑해. At My Love from the Star. Sorry. Sorry. Kamakailan lang, naiuwi ng aktor ang Prism Popularity Awards sa prestiyosong 60th Baeksang Arts Awards. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong Showbiz Angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Balik sa inyo, Karen, Yuel. Ganda naman ng hairstyle ng ating Showbiz Angel. Oo nga. Ano ko lang. Parang nagpunta ng salon, Oo. At iyan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Ouyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino
Para sa Pilipino, ito ang MBC TV Network News. Sama-sama tayo, Pilipino.